Ang daming nagliliparang mga rumors about Kai Sotto and his impending stint in the NBA. Pero ang tanong, ano kaya ang totoo? At ano naman ang fake news? Well, for the record, ay wala pang official announcement ang kampo ni Kai kung ano-anong mga NBA teams ang tumatawag sa kanya. But what is sure ay sinabi mismo ni Coach Tim Cone na dadalo muna si Kai sa NBA minicamps and workouts at lilipad ng US at lalagari pabalik ng Pinas in time sa Gilas training on June 22. That's a fact. At pinatunayan rin ito ni Tony Ronzoni ng Wasserman na scheduling na lang ang hinihintay nila para sa mga NBA minicamps and workouts na dadaluhan ni Kai. So in other words, sigurado nang magpunta muna ang ating idol sa US to play sa mga NBA teams bilang tryout. At ito ang katotohanan. Although wala pang definite NBA team ang pinangalanan officially, pero may alam na tayo according sa ating source. Pero hindi pa pwede nating pangalanan and we will wait muna na ang kampo mismo ni Kai ang mag-announce o ang mga NBA teams mismo ang magpapalabas ng pangalan ni Kai. Pero what is clear ay ang tryout na to ni Kai sa NBA ay double purpose. Hindi lang upang makapaglaro sa NBA, kundi ito rin ay magandang sukatan kung saan na ang level ni Kai. At ang experience niya na to ay madadala niya sa Olympic qualifying tournament na siyang pinagtutuunan rin ng pansin ni Kai at ng kanyang team. And talking about the Olympic qualifying tournament, ay siguradong magugulat ang Latvia at Georgia sa possibility na maglalaro si Kai as number 3, si Junmar Fajardo ang number 5, at si AJ Edu naman ang number 4. To make one of the tallest frontline sa Olympic qualifying tournament, if not the tallest. To complete the starting 5, ay ilagay mo pa si Justin Brownlee at Scottie Thompson to make sure na mapapatakbo ang opensa ni Coach Tim Cone ng maayos. Siguradong marami ang magtataasan ng kilay by putting 3 big men sa ating first 5 that will make our team very slow. Well, in a sense, yes, pero kung ang mga makakatapat rin natin ay tatlong malalaki ng Latvia at Georgia, ay siguradong hindi naman tayo dehado sa speed and quickness dahil sina AJ Edo at Kai Sotto are not slow big men. So in other words, ay isa itong matinding mensahe para sa mga makakatapat natin sa Olympic qualifying tournament na meron na tayong pantapat, height for height, quickness for quickness, and skills for skills. And knowing Coach Tim Cone, ay hindi ito malayong mangyayari dahil sa Ginebra ay nakikita nating pinagsabay sina Japet Aguilar, Christian Standhardinger at Ralph Koo, ang tatlong mga big men ng team, and they coexist. Ang importante lang ay ang magalamay ng lahat ng mga players ang sistema ni Coach Tim Cone. With Kai Sotto playing the 3, ay magagamit na niya ang kanyang tira sa labas. And let's face it, mas ginaganahan itong si Kai kapag sa labas siya nang galing attacking the basket using his dribbling skill. At dito na magagamit niya ang kanyang 3-point shooting na posibleng ang Olympic qualifying tournament ang magiging breakout game ni Kai in terms of 3-point shooting. Well, I love watching Kai playing the position of Ralph Koo na siyang designated shooter at playmaker, parang extension ng point guard kung magkataon. At siguradong ito ang gusto ni Kai, playing like a guard. Siguradong unstoppable ang kanilang high-low play with Junmar Fajardo inside at si Kai Sotto naman sa labas. Parang si Stand lang at si Ralph Koo ng Ginebra. And in the weak side ay nakaabang naman si Justin Brownlee at si Scottie at AJ Edu ay ready to secure the rebounds in case of a miss. So mangyayari kaya ito? Well, magkatotoo man o hindi, ay ang importante ay meron na tayong pantapat in terms of height na hindi rin tayo dihado in terms of skills. In other words, ang strength kasi ng Gilas ngayon ay nasa ating mga big man, kaya forget about the small ball at masanay na tayo sa extra big lineup ni Coach Tim Cone. At balitang NBA naman, pinwersa ang do-or-die Game 7 ni Pascal Siakam at ng Indiana Pacers at nakaiwas sila sa elimination. Nambarako itong si Pascal Siakam ng 25 points and 7 rebounds. Bumakas naman si Miles Turner ng 17 points and 8 rebounds
at nakaiwas sa elimination ang Indiana Pacers nang resbakan ang New York Knicks 116-103 sa Game 6. Naibuhol ng Indiana Pacers ang East Semis sa 3-3 at babalik ang serye sa Madison Square Garden para sa Game 7 sa Lunes para pagrambulan ang isang ticket sa Conference Finals kontra Boston Celtics. I played hard tonight, which was a must. They came out really hard tonight, which was evident, but we moved the ball better. We got more rebounds. Yan ang sabi ng Indiana Pacers coach na si Rick Carlisle. Namigay ng nakakalulang 35 assists ang Indiana Pacers at 9 assists dito ay galing kay Tyrese Haliburton at may pinagsamang 11 assists sina Andrew Nembhard at Pascal Siakam at inari nila ang boards 47-35. Nagtistis pa ng tig 15 points sina Tyrese Haliburton at Andrew Nembhard. Tumapos naman si Jalen Brunson ng 31 points sa 11 of 26 shooting nito pero walang naipasok sa huling 11 shots sa first half nang maiwan ang New York Knicks sa 61-51 sa break. Nag-ambag si Deuce McBride ng 20 points at 17 points kay Donte DiVincenzo, kaya lang lumabas sa fourth quarter at hindi na bumalik si Josh Hart dahil sa stomach soreness. Problema ng Knicks ay out pa rin sa injuries ang kanilang 4 na key players na sina OG Anunoby, Bojan Bogdanovic at Julius Randle at si backup center Mitchell Robinson. Habang si Luka Doncic focus sa laro at babawasan niya ang pagrereklamo. Chill lang itong si Luka Doncic at uuwi ang Dallas Mavericks sa Dallas na pwedeng isara ang West Semis sa Game 6 kontra Oklahoma City Thunder. Sa Game 6 din sa American Airlines Center, kinalos ng Mavericks ang Clippers sa first round. At sa Game 5, wala ang salubong na kilay na isinasabay ni Luka Doncic sa kanyang pagrereklamo sa mga calls o non-calls ng referee. Nag-focus lang siya sa kanyang pangatlong career 30-point triple-double para ihatid ang Dallas Mavericks sa 104-92 na panalo kontra West No. 1 OKC Thunder at 3-2 series lead. At sakaling maipanalo ang Game 6 ngayong linggo, sa ikatlong pagkakataon sa nakalipas na 3 seasons ay magmamarcha sa West Conference Finals ang Dallas Mavericks. Malakas ang chance ng Mavericks kung makokontrol muli ni Luka Doncic ang kanyang pagrereklamo sa laro. At sa huling laro, nag-focus ang depensa ng Mavericks kay Shai Gilgeous-Alexander sa lane. Hindi rin nakatulong ang supporting cast na sina Chet Holmgren at Jalen Williams na meron lang combined 1 for 8 sa tres. Si Luka Doncic at ang Mavericks ay kahanga-hanga sa Game 5 kung saan tinalo nila ang OKC Thunder ng 12 points